For today's video mga sirs, magme-maintain tayo na naman ng ating motorsiklo. For today's problem, simpleng problema lang naman. Sakit to ng mga nalulumang motor. Ito kasi motor ko ay 2017 pa, so yung kanyang gear sensor ay naglolo ko na sa third gear. So nangyayari dyan, yung third gear, most of the times hindi siya lumalabas. 100% na hindi naman siya mechanical. Mostly ito yung sa electrical lang yan. Ito yung kanyang sensor sa loob. Try lang nating linisin. And nawe-wear out talaga yon kasi meron yung parang mga copper na nagko-connect. Mga dot copper na hindi naman siya dot na dot. Parang mga square na copper, mga 8 counts siguro yon or 7 counts. Pag nag-gear shift kayo, nagkiklik siya doon. So kaya yung third gear, mostly yung nawawala. Kung basta naluluma na yung niya, nauupod. Kasi siya yung nasa gitna. And ngayon, papakita ko sa inyo. Try kong pakita na hindi lumalabas kalimitan yung third gear. Paanda rin natin yung motor. And try kong pakita na kung mangyayari yung hindi lalabas yung third gear. Pero most of the time sa biyahe talagang hindi siya nalabas, blanco siya pag nagte-third gear ako. So dito mga sirs, testingin na namin yung motor, yung gear, kung parang ipakita ko sa inyo na hindi siya lalabas dito sa panel. Ayan. Gear shift 2. Yung gear shift 3 pinasok ko. And smooth naman yon, walang problema sa, sabi ko sa inyo, sa mechanical. Pero hindi siya nag-a-appear. Most of the times, 90%, 95% hindi yan nag-a-appear sa aking mga biyahe. So, nakita nyo, kung nakaka-experience kayo ng ganitong problema, so try nyo itong gagawin ko. Lilinisin natin yung gear shift sensor na makikita sa side ng kadena, sa left side ng ating makina. So yun, kitang-kita nyo naman, blanco siya. Yan lang naman, third gear ang hindi nag-a-appear sa panel. Yan mga sirs, napakita ko naman sa inyo na hindi nga lumalabas yung gear shift 3 o third gear. And ito yung panlilinis natin do sa sensor. Ayan, itong contact cleaner. And then, i-adjust ko na rin yung idle speed or yung idle speed screw. Pihitin na natin. Medyo bumaba kasi yung idle speed niya o yung RPM sa idle. Bumaba siya. Siguro medyo naging smooth yung gearings. Kaya siguro bumaba yung idle speed. Most of the times ganoon eh. Kung wala namang problema yung idle speed or yung spark plug or alam niyo naman na maayos yung air filter and well maintained naman. So, tingin ko nag-smooth out lang yung gearings niya kaya hindi medyo nawala yung hirap niya kumbaga. Yung hirap niya pag-ikot. So, yung idle speed na bumaba kasi nag-smooth out nga yung mga gearings. May ganung pagkakataon. So, gawin natin, itaas na lang natin. Well maintained naman yan, so wala akong worries about dun sa idle speed na yan. So yun, umpisa na natin. Siguro hindi ko na ipapakita sa inyo yung paglilinis. Konti-konti ko na lang siguro ipapakita kasi medyo mahirap. Wala akong kasama pagbibideo. And check out na lang natin kung yung third gear ay maaayos or lalabas na siya kung malilinis natin itong gear shift sensor. So tara, gawin na natin. Ito nga pala si Uno. Let's go. So, ito mga sirs, tatanggalin nyo lang to. Sa stock gano'n lang din. Sa stock gano'n lang din. Tanggalin to para ito yung mailabas mo. No need na to na tanggalin. Nasa loob kasi yung gear shift sensor. So, tanggalin lang natin to. Hello guys! Daddy and Pogi and Funny! Hi! What's that? Screw. Screw guys? Screw mga sirs. Sabi mo, screw mga sirs. Screw. Sir. Guys, oh, ganda motor niya.
Ayan guys, napakarami rin pala. Kailangan din natin yan linisin. Ayan o. Sobrang dumi. Linisin natin yan ng gas or yung kerosene. So kailangan linisin natin yan. Yan din ang sanhi kung bakit nagagang ko yung ano. Kahit pa paano may pumapasok din kasi sa loob ng ano. Hindi ka sa likod. Nabi yung pinaka mga ano. Kanyang mga copper na nagkukonek dun sa gearings natin. And ito yung ano natin, gear shift sensor. So tara, natin, linisin natin. Na. Ano yan? Layo ka, layo. Layo ka, mabaho to, baho. Layo. Ito mga baho. Dito. Kaya, kapupunta. Huwag ko yung brush. Plus. Dami guys. Wow. Grabe na rin pala talaga ang dumi, mga sirs. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala dyan. Matatanggal natin yan. So, kerosene lang ang gamit ko dyan, mga sirs. Pinaka-cheapest alternative. Mahal pa kasi yung mga ano eh. Yung mga panlinis talaga na nabibili sa mall or sa shop. Ito, kerosene lang, 50 pesos. Ubra na yan. Hindi ako nagamit ng gasolina panlinis. Lalo pag dito sa mga chain side. O, di ba? Malinis na. Mga sirs, ito na yung kanyang pinaka Allen wrench or Allen screw. Meron lang siyang sukat na 3.5 mm na Allen screw. So, tanggalin nyo lang yung dalawang yan. So, ayan na yung kanyang itsura. Yan yung sinasabi ko sa inyo ng mga dot na copper. Yan o, may umiikot dyan na kumukunik kada gears or gearings natin, kada gear shift natin, kumukunik doon sa dot. And yan yung lilinisin natin. Ayan, may oil siya. Natural lang yan kasi tatalsikan talaga yan ng langis, lalo't kung gear oil lang gamit natin, kung gear oil lang gamit natin sa kadena. Ayan, itong kanyang pinagkakabitan may o-rings. Ayan, kita nyo. Ayan. Ayan, ito yung kumukunik sa kanya dito sa copper na bilog kada gearings. Ingatan nyo yan. Parang ball bearings yan eh. Hindi ko sure kung natanggal yan, pero hindi natin yung gagalawin. Punasan lang natin itong o-rings. Ayan, papalitin na rin yung o-rings na yan. Sunod palitan na natin yan. So tara, linisin na natin. Mga sirs, yung sinasabi kong nawe-wear out. Ayan. Kita nyo parang may guhit na yung bilog. Ayan. Hindi nyo na yan makukontrol kasi yan talaga. Kung hindi mariremedyohan yan, papalit lang kayo nito. Ayan. Lumalalim na kasi yan pag katagal. So yan, nalinis na natin. Ayan. Gamit siyempre yung contact cleaner. Ayan. Yan ang mga detalye, mga sirs. So balik na natin. Yun na yun. Wala na tayong ibang magagawa dyan. Hindi linis lang. Pag ayaw pa rin. So pag wala pa tayong pambili, okay lang yun. Mahalaga ay wala namang problema yung ating mechanical yung ating mismong mechanical gearings or gear shift. Dito lang yan sa sensor. So okay lang naman yun kahit blanco. Wala namang ano yun sa performance. Yun nga lang, nakakairita kasi blanco imbis na may lumalabas. Pero most naman sa atin mga riders, hindi na tayo masyado natin sa gearings. Pakiramdaman na lang. Pero mas maganda pa rin na maayos natin yan. Sa susunod, pag ayaw pa rin, papalitan na yan. Pero goods na goods pa yung pagtsagaan. Walang problema dyan mga sirs. So yun lang. So yun mga sirs, naibalik na natin. Feedback ako na lang kayo kung may nabago or naayos yung ating gear shift or third gear shift 3.
So, dito naman tayo ngayon sa ating idle speed screw na matatagpuan dito. Doon nagkakamali. Sa tagal ko na hindi nagagalaw. And since babaklasin natin yan, check na rin natin yung coolant, syempre. Pag may pagkakataon, lagi natin i-check yung coolant. Kasi kahit pa paano nababawasan yan. Lalo pag alam yung mainit kayo sa motor or hapit kayo palagi. Or nasa traffic kayo palagi, mainit yung makina. Nababawasan. So check na rin natin. So ayan, nabaklasan natin yung left fairings. So ito yung try kong pakita sa inyo. Ayan. Yung screw, idle speed screw. Yun. Yan. Malapit dun sa throttle cable. Basta left side ng fairings. Ayan. Pihit niyan ay pa-counterclockwise para tumaas yung idle speed natin. Yan, try kong i-zoom out para makita niyo kung saan nakapesto. Yun. Yun, sa butas na yun. So, try na natin. Painitin muna natin yung motor and then adjust na natin yung screw after natin mapainit ng mga 10 minutes siguro. Ayun ang baba, oh. Kita nyo? Dapat yan at least 3 bars na agad. Tapos pag mainit na, at least magkalahati siya, mga 1.5. Dapat ganun man lang. Ano? Actually, pwede na, ayan, oh. Pero dapat tatlo agad siya. Mas maganda cold start, tatlo agad yun. Actually, pwede na natin i-adjust yan. Pero mas maganda, painitin nyo muna para makuha nyo yung normal niya. At least yung temperature niya. Yan, adjust na natin ng konti. Yan, nagtatlo na siya after ilang minutes. So tumaas na siya, mga sirs. So okay na sa akin yun, yung ganun kataas. 1.5 RPM. Kaya muna. Yan, okay na sa akin yan. Ayun nga pala yung anak ko, makulit. So okay na mga sirs, nalinis na natin yung gear shift sensor plus nataas na rin natin yung idle. Ito na lang siguro, pero wala tayo sa pantay na semento na semento. Ayan. Okay pa naman yan. Check na lang natin, punta tayo sa patag. Okay pa naman, okay yung reservoir. So ayun dito sa guhit na ginawa ko last time, bumaba na siya. Ayan. So dadagdagan natin siya ngayon ng coolant. Tingnan natin yan. So sakto na yun dito sa pinaka full. Ayan. Nakita nyo ha. So at least ma-check ulit natin kung malaki na bawas. Kunti lang naman yung dinagdag ko. Halos ilang ml lang naman yun. So okay na. Balik na natin and then condition na ulit. Okay na ulit.
So yan mga sirs, testingin na natin and clear out ko lang na kaya tayo nagtaas ng idle ay hindi dahil namamatayan tayo or namamatayan tayo ng engine. Yung kasi yung recommended at least 1.5 idle speed or RPM. So tara, testingin natin. Tingnan natin yung gear shift 3 kung umokay na. Tara mga sirs. Mga sirs, tara. Saan nakita? Ayan mga sirs, gear shift 3. Ayan o, gumana. Nag-appear yung third gear sa panel. So nag-appear yung third gear sa panel. Good sign, good sign. Yan, okay. Nag-appear ulit. Dati wala yon, hindi nag-a-appear. Ayun, yung nalinis natin, medyo hindi na siya sumasablay. Nice one. Successful yung ating paglilinis. So yun lang mga sirs, ride safe. Okay na. Saan kayo? Nawala ka. Galing. Ito nga pala si Uno, oh. Ang kulit. Ano nga to? Yan, di pa. Oh, ayan, ang kulit, oh. Bye-bye. Bye.